Grabe. Nag-focus si EJ dun sa ano eh. As a singer. As a singer. Basta kayo. Okay naman. Grabe yung ano. Saya. Kulot na kulot si Brent. Nakulot natin eh. Yan. Alright, this is Nico, your non-spy friend. And this is J.R. Arcilia na dating taga Laguna na nandun pa rin pero nakatira ngayon sa QC dumuwi pa rin sa Laguna. Haba na. Ako naman si Brent Valdez, ang inyong Kuya Gen Z. Ako naman si Dave Bornea, aka Mr. CDB, kahit sa nilagay. Let's get it up! Come on na bro, let's go! Let's go! Kaya pansin ako sa leg mo, Brent. Ano? Parang ano yan nabili ng money yan Oo nga. Tama ka dyan. Money yan, bro. Magkano yan? Bro, eto bro. Gusto kong pansinin to. Ito talaga. Hindi lang pansinin. Ito talaga. Wala, ano yan? Paano to binabasa ng mga mayayaman bro? Kasi sa amin, Cartier eh. Cartier. Ang pagkakalam ko, Cartier. Magkano yan? Magkano yung ganyan? Secret. Oh, secret. Collab lang, collab. Wow! Grabe. Ex-deal. May ano Lupit ako. nun. Yes sir, yes sir. Happy ka ba na meron kang ganyan? Ay, super. Yes. So, do you believe kung money can buy happiness? Yan. Galing ng Interesting. pagkakasegue dun, no? Yes. Yes. I believe money can buy happiness. Kasi... Ken? Can. Yes. Can. Yes. Can? Pwede. Inaaning lang kita. Sige, go. Okay, paano ba to? Mukhang pera kasi tayo. Tapos, Mare. ang learnings ko kasi sa recent trip ko sa Finland is that na ano ko, na intriga ako sa Finland. Napanood ko tong random video sa YouTube na Finland is the happiest country on earth. And then years after, I went to Finland. So ang pinakauna kong task na gawin is maging bakit ba masaya yung mga tao sa Finland? Okay. So pagdating sa hotel, hindi ko alam kung nakwento ko na to sa inyo eh. Hindi pa. Hindi pa? Sa akin na kwento, man. Alam mo yung story na yan. Okay. So pagdating sa airport, pagdating sa hotel, may lumabas na babae. Uy. Matandang babae na siya in her 70s, 80s. Okay. Naka-fuchsia pink na, Alam, na may coat. price. Yeah, tumatak kasi. And then, you know, if you're a tourist traveling in a unknown country, people will just don't mind you. Parang, welcome to our country. That's it. You're a tourist. Ganon. Pero siya, when we arrived, ang sabi niya sa amin, where are you guys from? Welcome to Finland. Tinanong niya saan kami galing. Then I said Philippines. And then sabi niya, do you know that my cousin married a Filipino guy? She's the first Miss Universe. 1960 something or 1970. I forgot the exact year. And then sinearch namin and then only to find out it's true. And then sobrang warm nung ano niya sa amin. Pagkaka-welcome. Nasabi niya, merong pub dyan. Hindi Tagalog, English. Merong pub dyan sa malapit. Punta kayo doon, then mag-e-enjoy kayo. Eh di, doon pa lang, first impression, sabi ko, okay, ma-warm ang mga tao sa Finland. And then when we went to the pub, warm din yung mga tao sa pub. And then I realized, habang nandun ako sa journey days, tumuloy yung days, na-realize ko na yung mga tao doon, lahat ng basic needs nila ay nabibigay. From healthcare, from pag-aaral, basically everything. If you want to, let's say, open up a business and you don't have resources, yung government will give you their resources. Wala kang panahe, dito ka manahe. Meron kaming gamit. Wala kang pang musika, pang tugtog, hiramin mo tong gitara namin. Meron sila bro. Gusto mo ng 3D printing, meron sila. Everything that you will wish. Nasa isang UD yung pangalan eh. Nung it's a library / a workstation for everyone. Sa Philippines, it's sad that I realized na yun nga, even the basic things, basic needs ng Filipinos, hindi na ibibigay. The education, the healthcare system, medyo tagilid tayo doon. So, I realized na, okay, if you have the basic things,
of course, money will be involved, you will be much happier in life. Ang take ko is that money can buy happiness. Kapag meron kang basic needs, you will be happy. Kasi sila, since meron na silang basic needs, ang iniisip na lang nila, teka, paano ko ba gagawing mabuti pa yung sarili ko? Ano pang pwede kong gawin since meron na silang access sa basic needs? Sarap. Diba? Sarap. Sarap ng buhay sa first world country. Yeah. Ako personally, money can buy happiness, man. Pero may times din, like for example, like sa provincial life, bro, hindi naman ganong gumastos ng sobra. Kasi the province itself is parang paraiso na rin eh. Yes. Minsan, nag-a-apply siya, pero iba pa rin pag may pera. Iba pa rin. Kapag sa Metro Manila ka, binibili ang malunggay. Pero pag nasa probinsya ka, binibigay, bro. Oo, binibigay. Lalo na sa natin, lalo na din sa mundo na ginagalawan natin, iba pa rin pag may pera din, bro. Ito bro, gusto ko lang mag-share ng mag-share lang sa experience ko sa Siargao kasi that was the first time Siargao. Nakapunta ako doon. Bro, lahat ng tao doon, bro, pumunta lang doon para gumastos. And everyone is, sobrang Happy. man, talaga, as in, masasabi mong, kasi bro, wala namang libre doon eh. Diba? Naglalabas sila ng pera para ma-experience nila tong ganitong adventure, ganitong klaseng trip, ganitong klaseng, ang tawag nito, lugar. Yep. Community. So, sabi ko, parang tama nga naman din pala na din. Pero probinsya yun, bro. Yung Siargao. Pero yun Sabi nila, mahal daw sa Siargao. Men, sobrang mahal, bro. Sobrang mahal. Pero worth it yung lalabas mong pera. So, yun. Sa tingin ko dun, bro, na yun talaga. Money can buy happiness din talaga. Parang perspective din siya eh. Kaya meron din akong tropa. Of course, respect din sa opinion niya na ano lang yan, bro, choice din yung happiness. Kung ititweak mo lang yung perspective mo sa ibang bagay, you can be happy. you can be happy. Parang ganun lang. I mean, mindsetting lang din siya. Pero iba pa rin may pera, bro. Iba pa rin may Basta kailangan may pera, no? Ang halaga may pera. Bro. Men, Siargao, bro, solid. Gusto ko tayo, men. Bakasyon tayo doon. Napaka-solid Siargao, bro. Yeah. Ay, nako. Yun. Kahit ang mahal doon, pero worth it. Worth it. Ako naman money can't buy happiness. Can't. Pero Hindi. depende Okay. Di sa akin. Money can't buy happiness. For example, sa mga like yung Steve Jobs. Okay. Di ba? Yes. Siya sobrang dami na niyang pera and kaya niyang bilhin lahat and Pero kaya niyang bilhin yung kasi mapera siya. Pero nagkasakit siya. So para maging masaya siya, gusto niya gumaling. Pero hindi niya nagagamit yung pera niya, di ba? No amount of money. No amount of money can heal him heal. at that time. So, for me, ayun yung isang example na hindi nabibili ng pera yung kaligayahan ng isang tao. Wow. Pero si J.R. Cilia, nabibili ng pera. Hindi, joke lang. yung kaligayahan. Siyempre, bro, kailangan natin ng pera, bro. Mismo. Maging practical na tayo. Ngayon, lalo na sa to function. Lalo na sa panahon ngayon, yung inflation, bro. Saan Totoo ko na yan. yung word na yun? Okay. Sa TikTok ko lang nabasa yun. So, yan, di ba? Nangyayari yan bro. real time sa bansa at sa buong mundo. Oo, sa lahat. grabe ang ngayon, mundo ngayon. Kailangan mo, pag wala kang pera, parang walang mangyayari sa'yo. Yan, kaya kailangan natin kumita ng pera para talaga mabuhay. Di lang siguro sa happiness, masuportahan natin yung mga family natin and kailangan natin ng pera para matuto tayo like sa education, di ba? Kasi wala na libre ngayon. Tsaka sabi nila, kapag pinatulog mo daw yung pera mo sa bangko, nasusunog lang daw because of the inflation. Yeah. Years from now, your 20,000 will be what? 2,000? Ganun. I don't know. Pero ganun nga daw siya. So, you should know how to invest And the handle money also. the money. And handle the money, yes. Amen. Pag wala na, at saka advice ko lang, pag wala na kayong pera, message lang natin si Brent. Ay, wala akong pera, tol. Para sa akin, money
can indirectly buy happiness. Yes. Wow. Yes. Kasi it opens opportunities. Pwede kang mag-travel, pwede kang matuto, mag-enroll ng kung saan man, or you can buy favorite food or thing ng kamag-anak mo, ng nanay mo. Pwede mo siya idalhin sa kung saan mang lugar. Take care of her health, or kahit sa'yo, sarili mo, health mo, skincare, damit, well-being mo. Right. Kung kailangan mo ng gamot, pwede ka rin bumili. Nag-open siya ng opportunities in every sense of that word. So, indirectly, yes. Pero, hindi mo talaga unless you'll appreciate what you have and be content in some way. Pero, hungry pa rin. Kasi, baka ma-stuck ka naman eh. O kaya love life, pwede. Diba? Siyempre, sa love life din naman. Di, meron kasi. Kung saan man. I-date mo. Pwede. Bigyan mo ng things. So, mag-rent ka ng boyfriend or girlfriend, di ba? Pwede. Meron ganun ngayon. Meron nga. Lahat. Kasi ang panahon ngayon, pera na talaga yung umiikot eh. Bro. Hindi ka pwede. Need din naman ng pera. Needs talaga natin yun. At And saka syempre, I think, sige. yung ibang tao, pag wala kang pera, parang sama, no? Parang pag wala kang pera, mukhang baba ng tingin sa'yo. Minsan ganun eh. May nakikita ko mga in the society. Hindi ka in kapag wala kang ganito. Ganyan. Oo, magalit na kayo. Wala kaming pake. Itong money can't buy happiness, it's vague. Kasi, siya depende sa perspective ng tao. Kunwari, there are some na masaya na sila kung ano yung meron sila. Masaya sila, kagaya ng sinabi mo, Dave, na kukunin lang nila yung, meron silang simpleng buhay, masaya yung pamilya nila, okay na sila. To some, masaya naman ang makapag-travel, mabili yung mga bagay na gusto nila. Ganun siya eh. So very, subjective. Ano ba yung mga, financial obligations and responsibilities na kinakaharap nyo? Natin ngayon dito sa era ng buhay natin. Hinga muna. Alam niyo po, sa totoo lang, ang dami po. Gusto ko na lang mag-aral ulit. Gusto kong bumalik na lang sa pagkabata. Ang saya no? Bata ka, wala kang responsibilidad, bro. Isipin mo lang yung exam mo. So, okay na. Oo, magkano yung baka mo Pero bukas. nung bata tayo, hindi natin iniisip, no? Gusto natin tumanda agad. Oo, parang gusto natin tumanda agad. Pero nung matanda na tayo, ngayon nandito tayo. Gusto mo nang bumata ulit. Ang dami pa lang ganito. Sino kayo nag-invento nito? Nakaka-stress Hindi, siya. una-una na, bro, yung mga obligations and responsibilities. Part na ng buhay natin yan eh. Di ba? Kailangan natin gawin talaga and kailangan natin harapin na lang ng lalo na yung mga bills, no? Oo, pre. Dami. Everywhere you go, pare, may bill yan. Pag park mo ng kotse, paglabas mo, may babayaran kang bill. Lahat. Pagkain mo, Basta lahat. lumabas ka ng pinto ng bahay na yan. Yun. Yun na yun. Kaching. Tapos ngayon, ang dali pang gumastos, no? Kasi meron mga online Online shopping. Online shopping. So, anytime pwede kang gumastos. Kaya mas okay siguro. Ano? Hindi ko rin alam. Wala na. Tigilan natin. Tigilan natin tong Kasi, diba? Nag-podcast tayo bigla. Diba? Kailangan natin. I think ngayon, yung pinagdadaanan kong financial obligations and responsibilities, parang somehow, parang indirect. I will need to help the family in my ways also. Yeah. Para somehow makatulong ako sa family. Next is yung sarili kong buhay. Magkano yung gagastusin ko in a day's time? Magkano yung budget ko in a month's time? Saan ko gagastusin kung anong kinikita ko ngayon? Ganun yung mga And di ba nanggaling na tayo sa stage na hala, sige! Gastusin natin yan. One day billionaire, kumbaga. Yabang. Sige bro, ako na magbabayad yan bro. Party dito. Pasikat eh. Pasikat era, di ba? And then, habang tumatanda tayo, pre, parang, ay, shit, ito pala yung mga responsibilidad na dapat kong gampanan. Kung pwede lang sanang bawiin lahat ng mga nagastos mo noon. Hindi na. Bro, bawiin ko na yung nilibre ko sa'yo. Kasi wala akong pera ngayon. Parang hirap no, hindi na pwede. Adulting talaga kailangan mo mag-budget eh. Totoo. Hindi pwedeng basta gastos lang. Kasi talo ka pagkatapos eh. Totoo yan. Bibili ka ba ng gamit na yan o
ipang kukuryente mo na lang. Hindi, ito, may question ako, bro. May ganun, no? May question ako sa inyo, bro. yo. Bigla lang pumasok sa isip ko. Paano kapag yung kunyari, walang-wala na talaga yung pera? Anong ginagawa niyo? Like, kunyari, wala kayong pera na. Bro. Nakita niyo sa bangko niyo na 120 na lang. Yun talagang wala. Anong Sakit makita nun, pre. Sa akin. Parang tulala na lang sa case. May Meron ganun. akong experience na ganun, bro. Like, as in, bro, broke talaga. Tapos, sabi ko, paano ako kikita ng pera? Wala akong taping, wala akong ano. May napanood akong ito nga si Robert Kiyosaki. Japanese. Meron siyang guy. book, di ba? Tama ba? Meron. Parang nadaanan lang sa short reels. Bro, ang ginagawa niya, mangutang lang siya. Tapos papalaguin lang niya. Sabi ko, nga, no? Pwede naman palang ganun, no? Parang loan lang din, bro. Oo. So ngayon, sabi, of course, pride natin. Parang nakakahiya. Artista tayo, tapos nangungutang ka. So, kailangan mo din talaga ibaba yung pride mo eh. Kailangan yung kasi pag inano mo yung ego mo, nga talaga, bro. Uwi ka Cebu, men. Feeling mo you're on top of the world, ganyan, kaya mo lahat. No, you need help. You need help. I agree with you, yun Pero sa mga taong hindi ka i-judge or hindi kaya Makakaintindi sa'yo. Tutulungan ka talaga. Tutulungan niya talaga. Ang ginawa ko dun, man, nangutang ako, naalala niyo yung nagpo-post ako ng mga sapatos, bro? Yun yung nagbabuy and sell ako, men. Okay. So yung kinita ko, bro, and bumalik na yung profit ko, binayaran ko, at ngayon meron na akong pera. Tapos yun lang yung ginagawa ko, man. Bro, okay lang ba? Basta ang nasa utak ko lagi, make sure na mababayaran ko itong inuutangan ko. Tsaka hindi ka pwede umutang ng para sa wants mo lang. Yes. Kailangan may patutunguhan na Tsaka ang essence. maganda din dun, bro, sobrang, alam mo yung nakakaba, nakakatakot, pero, kumbaga, naitawid mo siya, bro, sarap sa pakiramdam, sobrang challenging. So, tsaka yun nga din, bro, sobrang na-inspired din ako sa mga tao from the underground din. Yung mga hip-hoppers, yung mga taga-streets, bro, hustlers. Sila nga na sobrang, alam mo yung hindi mo sila makikita ang may pera to. May to. Kasi yung itsura, ang dungis, yung alam mo yun. Pero yung mindset nila, bro, napaka-hustler, Sabi ko, wow, ito nga itong mga to, hindi nga gano'ng kilala eh. Advantage na natin na tayo, meron tayong, di ba? So parang kumbaga, meron tayong name or meron na tayong hindi na mahirap magbenta. So yun, doon ko siya naitawid, bro. Utang. Alam ko na yung si Robert Kiyosaki. Yung book niya is Rich Dad, Poor Dad. Siya yun. Yes. Okay. Sa depth siya, men. Sa utang siya. Nakita ko yun. Kung babalikan natin yung kanina, yun nga, yung inflation rate, lugi kapag tinago mo yung pera mo. Kasi years after, liliit yung value ng pera mo. So it's how you will invest it in such a way na babalik sa'yo yung pera. Dapat may cash flow ka lagi sa pera mo. Depende naman din siguro dun sa choice ng mga tao na kung gusto nila itago na lang yung pera nila o gusto nila i-invest. Kasi nakakatakot din naman mag-invest, pare. Dami mga scams ngayon. Oo. Hindi lang scam yung pagkalugi din, bro. Totoo. Sige lang. Kasi nung sinimulan ko yung business ko, may nagtiwala sa akin yung cousin ko. Nakapag-build ako from the beginning. It was flying. Until nagkaroon ng challenge inside the organization and then nawala yung mga taong pinag-investan mo ng time, ng pera. Talagang luging-lugi ka to the bone. Ganon siya. Yung parang binaril ka na sa tuhod, wag ka nang tumayo, tapos drown in it. Ganon na siya. But then, it takes grit and fucking power, bro. I swear. True. Na tumayo ka dun sa lusak, tapos ilalaban mo lang siya. May lugi, may panalo. Ganon talagang buhay. Subok lang. Hindi naman lahat ng ginagawa mo sa buhay talaga magiging successful ka. Kaya pag nadapa ka, tayo ka lang ulit.
Go lang ng go. Hindi option ang tapusin mo na. Tsaka Tutuloy mo tsaka lang. hindi permanent yun yung pagkatalo. Tsaka natuto ka dun sa nangyari. Yes. Alam mo na paano i-handle sa Daming next time. learning, pare. Dami. Ngayon, alam ko na kung paano ko gagalawin to. From the learnings and experiences from the past, pipilitin ko yung sarili ko na hindi na ulit mangyari yung mga pagkakamali ko from the past. Ganon siya. Nakakapagod maging adult. Ang dami natin responsibilidad. Pero paano naman kung may gusto kang isang bagay? Paano kung... Tingin ko naman kasi kailangan mo rin mag-set aside para sa... Yung ano lang. For fun lang for yourself. Para pampalubag loob or para mapahinga yung utak mo. Para mabuild yung moral mo ulit. Anong ginagawa niyo? Anong binibili niyo sa sarili niyo? Na sinasabi niyo, deserve niyo yun, deserve ko naman to. O parang break muna, ako naman muna. Ganun. Kaso nga wala kang pambili pa. Utang muna. Patay. Mali. Mali. Patay tayo. Dinagdagan mo ng problema. Ako nagiging deserve ko lang siya. Pero medyo inline pa rin with work eh. Kaya for example, itong jacket. Magkakatrabaho naman ako, bibiling ko siya as an investment na rin. Mauulit ko naman yung gamit, tapos makakapag-content ako, tapos presentable pa ako dun sa trabaho ko. So pumipili ako ng damit na mag-uulit ko, tsaka yung timeless. Kahit medyo nasa medyo mataas na presyo, okay lang as long as mag-ROI naman. Ganun ako masabi kong deserve ko yung isang bagay. Pero ang gusto ko talagang gawin is mag-travel. Pero feeling ko hindi ko pa siya deserve, kaya hindi ko pa siya ginagawa. Kasi ang laking gastos pag-travel eh. May isang photographer na nakatrabaho namin ni Muriel. Shit, bro. I'm so bad at names. Nakalimutan ko yung name niya. So this photographer, napag-usapan namin, and then sinabi niya sa akin tong hack. Sabi niya, alam niyo ba na kayo yung pinakamaswerte sa lahat ng industry? Kasi you can basically get everything. If you go to a country, collaborate with an airline company, collaborate with a restaurant, a hotel, in exchange of your products, your services. So most of the times, it works. Kung mapapansin nyo, di ba, nasa social media tayo, pag nakipag-collaborate tayo sa isang restaurant or establishment, may chance kasi na we will get it. So I think yun yung mga nakita kong ways on how you will succeed dito sa if you want to travel at least almost for free. Yeah, I've done that. For example, yung gym ko ngayon, Surge. Nag-reach out lang ako. Anong chat nun eh. Sabi ko, hi, are you open to collaborate? Mahal-mahal ng gym membership, pre, di ba? Parang may pinapatamaan ka. Chat ko lang, are you open to collaborate? Tapos, mabait sila eh. They're open to it. So, ginagawa ko lang yung work ko for them. Tapos, I have the gym. So, free. Free. Diba? Safe. Basta gawin mo lang yung work mo for them. Ganun lang din naman. Exchange, totoo. Yan, for example, ganun. Pwede natin i-hack. Actually, hack. Yung airline, pwede natin kausapin. Yes. Sino mang airline? Shoutout po. Kaya gusto pong mag-travel ni Nikki ko at gusto rin namin makapag-travel. Baka naman. Kaya anong mga binibili nyo yung parang I deserve this moment? Ako, Yung hindi kayo guilty. iniipon ko siya. Tapos every 3 years or 4 years, naglalabas kasi ng bagong design tong iPhone. Yung US iPhone. Pag ito yung napansin ko sa design language ng Apple, ng iPhone in particular, na it will take them 3 years, 4 years bago sila mag-shift into another design. So let's say from iPhone 10, nagpalit sila 3 years after iPhone 12. Pare-parehas na hanggang pag 14, dinagdag lang nila tong notch. So every 3 years nagpapalit sila ng design. Pwede kang sumabay dun sa 3 years na yun. You have 3 years na makapag-ipon para mabili mo yung next na iPhone. And then iisipin ko na lang din kagaya nung ginawa mo na gusto ko mag-ROI tong binili ko. So yun yung I deserve this moment. Pang-forma ko, bro. Yun lang. Kasi alam ko naman din kasi na magagamit ko sa work, magagamit ko sa ano. Tsaka yun nga, ang mas iniisip ko talaga lagi, bro. Like parang goal or parang this mas deserve ko to. Pag nakapatayo ako ng isang malaking business, bro. Parang andun na ako sa mindset ng ganun. Parang sa akin, yun nga, gamit or ano. Kasi alam ko naman,
like for yun nga, yung hacks nga na pwede naman natin makuha ng libre ng ano. So, diskarte ka na lang. Pero ang ano ko ngayon bro, ano talaga, makapagpatayo ng ano, malaking business. Adulting. Feeling ko, yun yung deserve ko bro. Adulting talaga tayo. No? Adulting, Isip pa rin no, natin, isip pa rin natin may babalik eh. Oo. Gone are the days na yung mga pinag-uusapan natin sa tayo pa party sa weekend. Ngayon ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin para lumago yung ano? Gumanda ang business, buhay, no? Gumanda ang buhay in the future. Sa akin naman, siguro nung nag-i-start pa lang ako sa showbiz, ang pinaka, like yung naramdaman ko yung happiness na nabili ko, is yung nakapagpagawa ko ng bahay. Wow, yan talaga. Yun, yung house talaga. Mm-hmm. Kasi hindi ko ina-expect yun na makakaya ko. So, Sarap nun bro. Congrats. Wow, congrats okay. bro. Di naman siya ganun kaganda, pero at least, di ba? It's your own, Akin, bro. sarili Your mo yun own. That's an achievement. Big achievement. Sana marating ko rin yung narating mo. Ako Hindi, din. Oo naman. Oo naman. Mas malayo nga ang ano niya eh. Daya. Ang inuuwian. Hindi niya tinuturuan paano mag-invest. Kung magbabasa tayo ng comments from the Our community. Facebook community. Ayun. Oo, yung mga bros natin haba, dyan. basahin mo. Ako magbasa. Sige. Ang haba nga ikaw na. Eto. Money can't buy happiness. Ang sabi ni Jonas Schniezel. Wow. Siya, Schnizel? Schniezel. Oo. Parang Schwarzenegger. Yeah. Pinsan niya, pinsan. Totohanan na lang tayo. Oh. Dito sa Pilipinas, kapag wala kang pera, hindi naman talaga masaya. Sinasabi lang natin na maging masaya tayo sa mga meron tayo dahil gusto natin i-translate yung suffering into contentment. Kaya ang ending, naro-romanticize ang poverty at nagkakaroon ng pre-programming na makontento na lang sa ganong sitwasyon. Kaya di na nag-aim yung majority sa atin dahil sa ganong mindset. Pero ang katotohanan, money affects everything, directly and indirectly. Sasaya ka ba kapag gutom ka? Para maibsan ang gutom, anong kailangan? Pagkain. Saan kukuha ng pagkain? Natural, kailangan bumili. Kailangan ng pera. Parang galit siya, no? Sa lahat ng aspeto sa ating buhay araw-araw, kahit hindi happiness, maging yung basic needs natin, money is needed. Tingnan natin kung kaya mo pa maging masaya ka sa memes mo, kung wala kang pang-charge ng cellphone mo dahil naputulan ka ng kuryente. Grabe. Punong-puno ng emosyon yung comment ni Jonas Schniezel. Bars. Feeling ko ano yan, financial advisor. Tara sa Finland. Sa Di ba, tingin ko, basic bro, needs eh. Necessity yan bro. Oh, pare. Sobrang ano yan eh. Kaya of course kailangan natin maglabas ng pera para bumili ng pagkain, malamang. Pero it doesn't define na maging masaya ka. 'Di ba? Parang kasi bro, meron akong nakilala sa ano to, may nakita akong ano sa Facebook, bro. Itong guy na to, yung forma niya, bro, hindi mo siya makikita ang may-ari ng 3 resort, may-ari ng ano, kumbaga maraming pera. Napakasimple lang niya, bro. Naka-shirt tapos short lang. Shorts lang, ganyan. Bro, parang chinokeslam siya ng taga-LTO, bro. Chinokeslam? Ano yung chokeslam? Ito ba yung nasa balita ngayon? Oo, bro. Oo. Kasi hindi siya mukhang mayaman. Yun din yung problema dito sa Pilipinas, pre. Galit. May discrimination. May discrimination! Oo. Pero kung titignan ko lang yung taong yun, pwede naman siya uy, ano ako, malaking tao ako. Yan. Kumbaga for me, nakikita ko sa kanya na yung pera, hindi siya kailangang parang i-embody mo. Kung meron kang tamang mindset lang talaga na maging content, maging simple, masarap mabuhay, na ganitong buhay, it shows na hindi lang pera ang ano bro, na parang solusyon or magbibigay sa'yo ng happiness, bro. It's yung way of living mo eh. Yes. Yung society nga. Yung society also, malaki ding factor yun. Kasi, pre, ito nga, yung sa Finland, tangina walang nagsusuot, konting-konti lang yung demographics na nagsusuot ng luxury items. Wala kang makikitang naka Louis Vuitton, naka Gucci doon. Lahat sila naka-jacket kasi malamig.
Lahat sila nakabag kasi kailangan ng lalagyan. So, kung yung society na ginagalawan mo hindi mapangmata at hindi mapang-judge, I think okay din. Okay din. Oo. Ito pa pre, dagdag ko lang. Dito sa discrimination ng mga hindi ko naman nilalahat the Filipinos. But yung discrimination, ito yung naranasan ko. I was driving a Toyota Vios. I'm proud of it. It's mine. Pre, pagdadaan ka dito sa lugar na to ng gabi, checkpoint ka. Pre, checkpoint ka. Totoo yan. Tatanungin ka. Totoo siya. Saan po kayo pupunta? Tapos nakadilat yung mata. Oo. Dito po ako pupunta. Okay, sige. Puta pre, pero pag nakita mo, yung kasunod mo, Benz, BMW, luxury car. Bounce. Sige po, daan po kayo. Welcome. Saludo pa yun. Saludo pa. Totoo yan, bro. Totoo yan. May ganun. Pero yung mga ibang checkpoint, di mo rin naman masisi. Kasi minsan yun yung dalang sasakyan na may nangyaring ganong krimen or something. Meron din sigurong naging precursor. Iba-iba rin naging naman. effect. Situational naman. Nag-iingat lang siguro. I like this conversation. Gitna tayo dito. Lahat naman may rason eh. Ito lang galing kay Eloida. Money can enhance our living conditions, but it does not guarantee genuine happiness, which often comes from a personal fulfillment, relationships, and emotional well-being. Feeling ko kasi ang true happiness is coming from being grateful of what you have and what you can control. Kapag hindi mo kaya kontrolin, bakit ka mag-stress doon? Kapag wala ka ng bagay na yun, huwag ka muna mag-stress para doon. Kasi hindi pa yun yung time na mapupunta yun sa'yo. One day, you may or may not get that. Pero tingnan mo na lang yung kung ano meron ka. Doon papasok yung contentment. Yes, sir. But don't stop being hungry or driven sa mga gusto mong maabot. Kasi magiging tamad ka. Yes. At huwag mo rin i-punish yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa na-achieve ngayon. Oo. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Lahat tayo may kanya-kanyang timing. Mismo. So, chill ka lang. Yeah. Be patient. Ako mga bros, nabibilib ako doon sa mga yung mga homeless na and then may family. Parang kapag nakikita ko sila, na masaya, nagtatawanan, diba? Kahit doon sa situation nila na wala silang ganung pera na karami, pero masaya pa rin sila. So parang naisip ko na, di nabibili talaga ng pera ang happiness. Share ko lang. Pero sa ganyang sitwasyon pare, parang medyo irresponsible eh. Mismo. Hindi ka pwede magpamilya nang wala ka namang basic needs. Siguro, nahirapan na rin sila tapos sumuko na lang. Kasi, pre, ang nakikita ko dito, wala namang tao na walang problema eh. Totoo naman. Kahit saang level ka in life. Mahirap ka, may problema ka. Middle class ka, may problema ka. Upper class ka, meron ka ring problema. To some, let's say for example, sabihin nila, yaman-yaman niya, nasa kanya na lahat. Ito, wala na siyang problema. Hindi nyo ba alam kung ilang milyon ang utang niyan? May mga ganun. Sabi nga nila more money, more problem, bro. Mismo. May ganun. Yung nasa homeless tapos nagiging masaya sila, parang hindi ko lang masukat kung paano nila nakukuha ang maging masaya. Makikita mo yung anak mo nakatira sa walang bahay. Yeah. Parang partially talaga hindi siya masaya eh. Madudurog yung puso mo niyan, pre. Oo. Gusto mo syempre, anak mo yun eh. Karapatan ng bata na magkaroon ng shelter. Yeah. True. We just don't want to promote yung homelessness kasi irresponsible. Kung wala kang pera pang sustento sa sarili mo, huwag ka na mag-anak. Wala rin kasi silang But then access again, bro, sa education, pare. So, Philippine government, please, Pasok. please educate everyone. Please. It's about mindsetting din siya, bro, or perspective din. Kaya wala eh. Mag-aaway-aaway tayo dito, mag-ano Pero tayo. dumiskarte pa rin, pare. Yun nga. Diskarte pa rin tayo. Parang to justify lang din na Yes. na maging masaya din yung even though na Siguro yun yung hindi nagpapasuko sa kanila. Yung magiging masaya rin naman. Ito, meron pa. Tama kayo. Napakahalaga sa buhay natin. Pero wag nating ito natatawa ko. Pero wag nating Parang seryoso naman yung nagsasabi. Seryoso ka, natawa lang ako. Pero wag nating hayaan na baguhin tayo ng pera. Bagkus tayo ang bumago sa pera. At kung paano natin ito gagamitin sa tama. Tama kasi mga ilan, di ba? Kapag yung umangat-angat sa buhay, hindi mo...
Parang iba na yung tingin sa Sa sarili Sarili niya. Mapangmata na sa ibang mapangmata tao. na. Kahit sa pamilya, iiwanan na. May kilala akong ganyan. Wow. Sige nga, ikwento mo nga. Ano yun? Sino to? Artista yun. Uy! Kulot. Uy! Ay, hindi ako yun, pre! Grabe ka naman! Hindi ako yun! Hindi ko na si Bren. Hindi din naman ako mayaman to begin with. Bakit may guilty dito? Ba't nag-i-explain? Medyo rado lang. Okay. Wala. Wala akong kilalang ganun. Tama siya sa sinabi niya na bagkos baguhin natin yung pananaw natin sa pera at kung saan natin siya magagamit sa tama. Sa mundong to, sa bansa natin, pang-ina. may salita na, putang ina, napakahirap mong mahalin. Yan, ganun yung masasabi mo sa bansa natin. Eh. I hope and I pray really that the people will, kasi yun na, doon na tayo papasok sa point eh, what can we do? In our ways, in the small ways, pre. Ito. Okay. Money can buy happiness, but it depends on the happiness that you've been searching for. If you'll be happy due to material things, yes, it can. But if you'll be happy kapag nafe-feel mo na you are loved and all, it can't. Kasi, eto pare may mga taong nasa kanila na lahat. Okay? Nasa kanila na lahat ng power. Bro, Pero ang lungkot-lungkot nila sa buhay. Bro, mayroon akong tropang ganun. Oo. Man, sobrang sobrang yaman niya talaga. Pero, yun nga, tinitignan niya yung iba kasi nga, madami nga akong pera pero wala na akong parents. Na dapat sila yung ni-spoil ko, na dapat nararamdaman nila tong richness ko. Ganyan, pero wala. And then, yun nga, parang, pero ang nakikita ko naman din, doon, so, yun nga, na parang if kino-compare mo nga din yung yung sarili mo sa iba, siya, kumbaga yun nga if comparing is a thief of happiness, di ba? Agree. Mismo. So, yun lang. Pero yun nga, pero yung niya, yung reason niya, mabigat kasi parent yun, kadugo niya, family niya. Ganun talaga na, kumbaga, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo. Lalo na kung ang buhay na ang sasampal sa'yo. Yun lang bro, yun lang. Kahit sabihin natin na, bro, wag mo i-compare, ka naman, blessed ka naman. Yan yung niya, dinidil niya. Yan yung niya. Mabigat na rason naman din siya. Pero yun nga lang, hindi siya ganun ka-fulfilled. May take ako dyan pare. Kasi, valid yun. Feel mo lahat ng emosyon na darating sa'yo. Malungkot ka, galit ka, depressed ka, whatever. Pero kasi itong world natin, itong flesh world natin is never gonna be perfect. Kaya, walang klaseng buhay magiging perfect. For me, because I believe in Jesus, I believe in the heavens. Yes. The afterlife is the perfect world. No more sadness, no more worries, no more everything, sorrow, grief, whatever. So, doon, pwede mangyari yun. May pera. Hindi mo naisipin yung pera, andun yung parents mo. Dito, wala talagang perfect. May mawawala talaga kasi temporary itong mundo eh. So may alis talaga. Pera mo, mawawala yan. Hindi mo dadala sa next life or sa heaven. Totoo. Yung pamilya mo, may kanya-kanya kayong timing. Nauna sila dumating dito, technically, dapat, kung bibilang natin, sabihin natin 100 years old yung max, mauna talaga sila. And then, yun din naman talaga dapat. Ayaw rin naman ng magulang natin na mauna pa yung anak sa kanila eh. Diba? Sakit nun. Pero, yes, you can deal with that emotion, yung grief. Pero wag kang mag-stay doon. Kasi madidepress ka eh. Kailangan tumingin ka sa kung ano meron ka nga and positive things. At pare, it's a matter also of shifting the perspective. Yes. Minsan iniisip natin sa buhay na, ay, kawawa naman ako. Ito yung nararanasan ko sa buhay. I feel hopeless. Wala akong ganito. Wala akong pangkape. Wala akong panggas ganito. Kaya. Pero isipin nyo, yung mga tao, yung ibang tao, kailangan magpakahirap sila na magtrabaho buong araw para lang sa kakarampot na kita, para makakain sila ng at least isa o dalawang beses sa isang araw. So, the best thing that we can do also for ourselves, this is for our benefit, is to always shift the perspective into something good. I'm not saying wag kang maging
positive toxic mindset, parang ganon, may ganon. Yeah. I-shift mo lang na be grateful on the things that you have. Yes. And going back to what you said earlier, yung mind the things that you can't control and let go on the things that you can't control. Yeah. Tsaka yung shifting your focus. Kapag nakatingin ka lagi sa negative, edi yan na yung ano mo. Yan sa utak mo, edi yan na yung gagawin mo, yan ang paniniwalaan mo. Pag nakatingin sa positive, edi magiging ano ka, parang uplifted yung pakiramdam mo. Tapos, ano ka, grateful ka, mas makakaisip ka ng paraan. Kasi pag lugmok ka, ano ba, wala akong energy. Ayaw ko gumalaw. Wala akong may isip. Facts. Ano mangyari sa'yo? Wala talaga. Sim. Diba? Pag naniniwala ka na, hindi, ito lang yan, temporary lang yan. Edi may patutunguhan ka, diba? So yun ang usapan natin ngayon. About money and happiness. Yes, sir. Yeah. Okay, final statement about money and happiness. Na-move ako dun sa sinabi nung binasa mong message. Okay naman na meron tayong pera pero dapat alam natin kung saan ito gagamitin at gamitin natin ito sa tama. Sa pamamaraan na magbe-benefit tayo at makakatulong din tayo sa ibang tao. Problems will always be there. In fact, it's present. Ang daming problema ng lahat ng tao, even us here sitting. Pero it's how we shift the perspective and how we can deal of the things that we can control. True. Yes, sir! Ganda nun. Na-inspire ako sa inyo, bro. At sa'yo ng conversation na to. Ganda nun. Sa akin naman, for me, gumawa lang tayo ng tama para kumita. Kasi parang panahon ngayon, kaya tayo gumagawa ng masasamang bagay para magkapera, di ba? Mismo. So, maraming ways para kumita ng pera ng nasa tama. So, gawin natin. Di ba? Yun lang. And you don't chase happiness. If you shift your focus on the positive things, you may find happiness. And if you believe na meron ka na, nasa loob yun. Nasa loob. Sa pagiging thankful mo, grateful mo, sa kung ano meron ka. Yeah. Nagising ako today. Yun pa lang eh. Hindi ako bingi, hindi ako bulag. Nakakalakad ako, buo yung katawan ko. Paano pa yung Ibang tao na. ibang tao na mas less fortunate than you. Yes. In kung ano mang aspect ng buhay. Shift mo lang yung perspective mo. Marami tayong pinagdadaan lahat. Kung ako, actually kasi dati, yung perspective ko nasa negative negative thought. Self-pity. Self-sabotage. May career pa ba ako? Bakit wala akong pera? May times din na para 2 bangko ko. 2 sentimo lang parehong cents ang laman. Ano gagawin ko? Diba? Tapos, ang takas ko, tulog lang ako. Pag natulog ako, ano mangyari sa akin? Pagising ko, ganun pa rin ako. Well, nakatulong din naman sa akin yung pagsunod ko kay Jesus. Tinuturo sa Bible naman, walang masama no harm in following the Bible kasi lahat doon pagiging positive thinker mo. Yes. And in terms of money naman, just be smart about your money. Don't live beyond your means. Yan. So, laging nasa ilalim lang dapat. And kung hindi mo naman talaga siya kailangan, in 3 weeks time, in 4 weeks time, hindi siya necessary, wag na. Kung hindi ka naman talaga, hindi ka mag-enjoy or hindi mo siya pakikinabangan talaga, wag na. Pero kung may extra ka, edi bilhin mo. Tama. Yun lang naman. Enjoy life. Totoo. Parang si Brent. Cartier. Carhartt, Bling. Ano lang to, mix and match. Tsaka, May minsan- mga ipon, ganyan. Minsan kailangan mo share your blessings. Oh, bro. Nagpaparinig. Share your Investment yan. blessings. Pag naganda mo yan. Actually, yun yung true happiness, bro. Share your blessings. Yeah. I love you, bros. Eto I bro, love you, bros. bank account ko bro. Ang pare, lahat tayo naman kaya tumulong. May pera man na involved o wala. Yeah. And if you can give or share something, that's a privilege. Yes. Always. Galing ni Nico, parang teaching. Bro, Parang pastor mo. Okay, let's bow down our heads. thank you, brother. Totoo. Ang ganda ng sinabi ni Nico. Yes, si Lord yan. Si Solid, Lord yan. brother. Si Lord ng... Jesus Glow yan, pre. Jesus The Glow Jesus yan, Glow bro. movement, pre. I think Jesus glow. magkakaroon ng ano yun. Actually, bro, isa Mark. din yan sa If parang yun nga,
if religious ka talaga bro, if devoted ka talaga sa kung ano man yung pinaniwala mo. And yun you'll be guided bro. Kung ano yung happiness, ano yung mga kung paano ma-overcome yung mga anxieties, yung mga ano, 'di ba? And I think yun going back dun sa money can buy happiness. Ang dami ko natutunan ngayon actually bro. Sobrang dami. And yung takeaways ko lang talaga nun is, tama yun bro, na shifting of perspective. Always be grateful. And always balance lang talaga bro. It doesn't mean, wag nating na pera lang ang, Bugbugin mo yung sarili. pera lang ang solusyon ng lahat. Mismo. Kung ano yung sinabi mo bro, yun na yun. Yun na yun. May kilala kang Yun na friend, yun. bro. Yung money niya, in-invest niya sa microphone. Tapos ito ngayon, yung Rode. Diba? Kilala ko yun eh. Kilala ko yun. Part ako dun. Kuya Emil Lacuata ba yun? Kala ko friend mo. Amiel. Kuya tawag ka. Amiel. Si Emil Thank you, sir. Ito, So, ganda, no? high definition na yung boses natin ngayon dahil kay Amiel Lacuata. Maraming salamat so sa'yo. much. And, maraming salamat sa lahat ng nag-share ng thoughts nila sa Facebook community natin. Sa lahat. Salamat. Sobrang laking tulong nun kasi naiintindihan din namin, nalalaman din namin yung iba't ibang perspectives nyo. Yes. Thank you At guys. saka mamaya kain tayo na Show My King at saka Show Ocha My dyan. King, tsaka Ocha. Safe yun, gutom na ako. Gutom na Pagtapos ng Thank you kwentuhan din. natin Thank you to. sa mga pa-foods and pa-drinks. Yes, sir. Sa Ocha and sa So, Show yun. My King. O siya, ano na? Guys, ini-invite ko kayong lahat guys to follow our social media account sa YouTube, sa Instagram, TikTok, ano na bro, and of course sa aming Facebook community. Yun. Yan, Pwede sa tayo ano na, bro. mag-usap-usap doon. Oo, kung may mga hinanaing kayo or gusto niyong pag-usapan namin para makapag-share din kami ng mga sarili naming insights. Kung broken-hearted kayo, ganun. Labas nyo lang doon. Labas nyo May lang doon. nakita nga ako Bukas ang doon. tanggapan ni JR Cilia at 24/7. Hindi yun, nagpo-post doon yung active, no? Talagang, ano pangalan? Kailangan natin alalahanin ko sino siya. Pero ang galing, no? Talagang nakikiano siya. Po-post siya doon. So, thank you so much. Siguro nakakita rin siya siguro sa atin ng bro, ng kaibigan. Oh, na kaibigan. pwede share. Na pwedeng share. Solid. Thank you bro. So, yun. Once again, Ito ang ano na, bro? Oh my